tanghali, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Isa ang naitalang patay sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani, General Santos City. Ito ang kinumpirma ni Health Secretary Dr. Ted Herbosa sa panayam na nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Bukod dyan ay may mga sugatan din na mga estudyante at guro dahil sa ilang eskwelahan na naapektuhan. There is at least one death, no? Isang namatay. Ito po ay sa Davao Oriental, ni-report ng ating police doon. And there are 4 injuries doon. Ang DepEd naman, nag-report sila ng 5 students and 1 teacher na na-injure. I think I saw this video also. May mga kids na nasa labas na pero yung shed sa tabi nila bumagsak. So malamang some of the kids that were near the shed ay tinamaan. Kaya very important pag nag-evacuate, pupunta ka talaga sa open space. Gumuho ang isang gusali sa General Santos City kasunod ng malakas na lindol na tumama doon kaninang umaga. Sa video na kuha ni Verlin Yaban de la Peña, hindi na maiwasan na mapasigaw ang mga nasa paligid dahil sa pagkakabigla sa nangyari. Bukod sa restaurant, kasama sa gusali ang isang radio station. Inaalam pa kung may mga namatay o nasugatan sa pagguho ng gusali. Samantala, kamustahin natin ang sitwasyon sa General Santos City na niyanig ng malakas na lindol. Naroon si Noreen Igonya. Noreen, ikwento mo nga na sa amin kung nasaan ka nang mangyari ang lindol, Noreen. Yes, kanina Christian, nung nangyari ngayon yung lindol, nasa kalsada tayo kasi pupunta sana tayo dito sa General Santos City for an event. Doon sa isang mall na gumuho rin. Mabuti na lang at hindi tayo nakarating doon ng maaga, kaya safety tayong nandito ngayon, Christian. At habang naglilibot tayo dito sa sentro ng General Santos City, may mga areas dito na kinokordon at kinokondem at hindi na pinadadaanan pa ng mga motorista. Lalo na dito sa may plaza ng General Santos City na ang end part nito nga kalsada na to ay doon sa mismong food chain na gumuho, Christian. At may mga buildings pa, may mga kasama pang buildings pala yung food chain na yun. May mga katabing buildings na may mga crack din. At ngayon, nakapark tayo dito sa Ramon Magsaysay Memorial College. At ngayon may mga makikita tayong mga bitak sa gusali at kinokordon na rin yung area para hindi na madaanan ng mga motorista. At kanina ay nadaanan din natin yung isang restaurant na bumigay din. Maliban dun sa food chain na nakita natin sa video, Christian, kanina ay nadaanan natin yung isang food chain na gumuho rin. Mabuti na lang at yung mga trabahante doon, mga empleyado doon na hindi pa nakapasok bago ang pagguho. At may nakausap tayo kanina, Christian, na isang non-government organization, isang safety advocate ng Region 12, so civil engineer, isa siyang civil engineer safety officer na si Sir Sterling Ascanio Saniado. Nabanggit niya sa atin kanina na nung lumindol dito last year sa General Santos City, may mga buildings na dito na may mga bitak or may mga indikasyon na pwedeng bumigay kung may lindol pa o may pagyanig pa na mangyayari. At nagbigay na rin daw sila ng pabala sa local government unit. At ngayon ay may pakiusap ulit sila sa LGU na sana mabigyan ng pansin yung mga assessment nila dun sa mga buildings na sinasabi nila dun sa LGU. Na sana ma-inspection ng maigi at yung mga engineers talaga ang mag-conduct ng inspection at maiwasan daw yung banabanggit nila na red tape. Pamaya, Christian, ibigay na natin yung interview niya sa ating balita sa Arangkada Balita mamayang gabi. Okay, Noreen, can you describe yung sitwasyon ngayon sa mga oras na ito dyan on your vantage point, Noreen? Yes, since nandito nga tayo sa may plaza ng General Santos City, ito yung isa din sa busy na street. Sana, lalo na ngayong Lunes. Pero ngayon, nagmisulang ghost town ng area, Christian. Mangilan-ngilan lang yung mga sasakyan na dumadaan at yung iba ay nakaparada lang dun sa mga safety na area. Hindi sila nakaparada dun sa mga gilid ng buildings. Kasi yung mga buildings dito sa Johnson Christian, hindi na siya ganun ka-safety.
halos majority ng mga buildings dito. Kaya yung mga tao dito, silabasan, yung iba, nandito sila sa plaza kasi yung may mga kahoy dito sa may lilim ng puno sila nagstay para maiwasan nila yung aftershock, baka mag-aftershock pa mamaya at may mangyari ulit pagguho. Kaya dito na lang muna sila yung iba dito sa mga safety na area sa may Jensen. Ito yung isa sa mga makonsider natin na ligtas na lugar dito sa may plaza. Alright, maraming salamat at ingat kayo dyan, Noreen Igonya. At iyan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, sa Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, sa Facebook at TikTok at PRTV Prime Media. Ako po si Christian Bascones. Magandang tanghali.